Nagulat si Guiyu nung ilabas na ni Zofan ang totoo niyang kapangyarihan, simula nga raw pala umpisa ay itinatago lang nito ang kanyang lakas. Nagtataka rin siya kung isa nga lang ba raw itong novice war god, bakit nga raw parang higit na mas malakas pa ito kumpara sa kanyang level. Nabigla rin si Tan Aoshi noong makita nito ang double territory ng ating bida, napapaisip siya kung ito na nga ba raw ang alas na itinatago nito. Pero pakiramdam niya nga raw ay may nakareserba pa rin itong alas na siyang magagamit nito para makatulong sa kanilang sitwasyon. Inasar ni Zofan ang halimaw at tinanong kung ano pa ba raw ang hinihintay nito. Gusto na niya nga raw itong mapatay at nang matapos na niya ang kanilang problema. Habang nag-a-activate ng isang skill ay sinabihan ng Starbat Monster King ang ating bida nang nagpapatawa nga raw ito kung talagang iniisip nito na magagawa siya nitong mapatay. Maghintay nga raw ito dahil pagsisisihan din ito ang kanyang mga sinabi. Pinagpatuloy ng halimaw ang pag-a-activate hanggang sa pinakawalan na niya ang kanyang skill na Starbat Sonic Cannon. Walang takot naman na sinalubong ni Zofan ang malaking pag-atake na pinakawalan ng halimaw. Noong malapit na ito sa kanya ay agad niya itong hinati sa gitna gamit ang kanyang bagong espada. Sinabihan ni Guiyu ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang lumayo doon. Tiyak nga raw nakatapusan na nila kapag naipit sila sa nagaganap na labanan. Lumapit ang Starbat Monster King at sinabihan ng ating bida nang wag nga raw itong mayabang dahil nagsisimula pa lang siyang magseryoso. Umatake ang halimaw gamit ang mga matatalas na kuko ng kanyang mga paa, pero hindi naman ito nakakatama dahil nadedepensahan ni Zofan ang lahat ng mga ginagawa nitong pag-atake. Bigla na lang natuwa ang Starbat Monster King at sinabi na kumagat nga raw ang ating bida sa kanyang patibong. Bukod pala sa pag-atake nito sa harapan ay sikreto niya ring ipinang-atake ang kanyang matulis na buntot sa likuran ng ating bida. Wala namang tinamaan ang halimaw dahil napansin din agad ni Zofan ang palihim niyang pag-atake. Tinanong ng Starbat Monster King ang ating bida kung handa na ba raw ito, bakit nga raw parang nahihirapan na ito, gayong nagsisimula pa lang ang totoo nilang laban. Nainis ang ating bida at sinabi na bukod nga raw sa napakadulas ng halimaw ay napakatusaw rin ito. Napatanong si Zofan kung sino raw ito noong makarinig siya ng boses sa kanyang isipan. Sinabihan ng misteryosong lalaki ang ating bida nang mamamatay nga raw ito kapag pinagpatuloy nito ang ganoong pakikipaglaban. Naisip ni Zofan na mukhang ito nga raw ang boses ng kanyang senior na nakakalaban niya sa loob ng misteryosong altar. Ito pa nga lang daw ang unang beses na narinig niya ang boses ng kanyang senior nang hindi siya natutulog at nasa normal siyang estado. Napaisip din si Zofan kung tama ba raw ang pagkakarinig niya na sinabihan siya nito na maaari siyang mamatay. Ang Starbat Monster King nga raw na kalaban niya ngayon ay higit na mas malakas kumpara sa ibang intermediate level Monster King, pero sa tingin niya naman daw ay makakaya niya itong talunin. Paano nga raw siya mamamatay kung ipagpapatuloy niya ang ganoong pakikipaglaban? Kung tutuusin nga raw ay hindi pa rin niya nagagamit hanggang ngayon ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Mas binilisan pa ng Starbat Monster King ang mga ginagawa nitong pag-atake pero naiiwasan pa rin ito ng ating bida. Naisip ni Zofan na dahil nga raw binalaan na siya ng misteryosong lalaki, dapat na nga raw niyang madaliin ang laban niyang ito. Agad na ini-activate ni Zofan ang suppression effect ng kanilang resonance link, gagamitin na nga raw niya ngayon ang pinakamalakas niyang pag-atake. Tinanong ng halimaw ang ating bida kung naghahanda na ba raw ito para ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pero bago nga raw siya atakihin ni Zofan ay tingnan nga raw muna nito ang kanyang mga kasamahan. Ini-activate muli ng halimaw ang kanyang skill na Starbat Sonic Cannon, sa pagkakataong ito ay sa ibang direksyon na niya ito pinakawalan. Agad namang kumilos si Zofan para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Nagsalita ang Starbat Monster King at sinabi na kanina pa nga raw siyang naghihintay na iligtas ng ating bida ang kanyang mga kasama, mabuti nga raw at nahulog ito sa kanyang bitag. Nagtaka si Zofan kung ano raw ang nangyayari sa kanya, bakit nga raw hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nagtataka rin sina Guiyu kung bakit nga raw lahat sila ay hindi na makagalaw. Tinanong ng Starbat Monster King ang ating bida kung tingin ba raw talaga nito ay ginamit na niya ang buo niyang lakas sa ginagawa nilang laban. Wala nga raw talaga itong alam na dahan-dahan niyang inihahanda ang kanyang patibong habang naglalaban silang dalawa. Naisip ni Zofan na nag-uumpisa na nga raw tumigas ang mga sonic waves na nasa kanyang katawan, nagtataka siya kung kailan pa raw siya nalagyan nito.
Mukhang inilagay nga raw ito sa kanya ng Starbot Monster King habang kinakalaban niya ito. Pero bakit nga raw hindi man lang ito na-detect ng kanyang sense skill? Naisip niya rin na mukhang ito nga raw ang dahilan kung bakit binalaan siya ng misteryosong lalaki. Nagsalita ang Starbot Monster King at sinabi na si Zoufan na nga raw ang kanyang magiging pinakapaboritong puppet vessel. Ito nga raw ang dahilan kaya ayaw niya agad itong patayin. Mas pinili niya raw talaga na hulihin ito sa kanyang patibong para maging isa na ito sa kanyang mga alagad. Inatake ng halimaw ang ating bida para hindi na nito magawang makapalag sa mga sunod niyang gagawin. Tumilapo ng napakalayo si Zoufan hanggang sa tumama sa isang pader ang likuran nito. Nag-alala si Gueyu noong makita nito na nalalagay na sa panganib ang buhay ng ating bida. Binalot ng halimaw ng kanyang mga bat silks ang buong katawan ni Zoufan, kapag tuluyan na nga raw itong pumasok sa katawan ng ating bida ay ito na ang kanyang magiging pinakaperpektong puppet sa lahat. Naisip ng Starbot Monster King na habang naghihintay nga raw siya, ay pahihirapan niya muna ang iba pang naruroon. Magpasalamat nga raw sa kanya ang mga taong ito dahil ipaparanas niya sa mga ito ang hirap na hindi pa nila nararanasan. Nangamba si Gueyu noong makita nito na papalapit na sa kanila ang halimaw. Naiinis siya dahil hindi pa rin daw nila naigagalaw ang kanilang katawan kaya hindi nila magagawang tumakas. Napansin ng Starbot Monster King na mukhang hindi na nga rin daw masama ang nakikita niyang babae. Dito niya nga raw unang ipaparanas ang napakatindi niyang pagpapahirap. Hindi niya nga raw ito titigilan hanggang sa marinig na niya itong sumigaw ng puno ng paghihinagpis, napakaganda nga raw sigurong marinig ang pagmamakaawa nito habang pinapahirapan niya ito. Napaisip si Tan Aoshi kung doon na ba raw talaga siya mamamatay. Ayaw pa nga raw niyang mamatay dahil gusto pa niyang lumakas para maipaghiganti niya ang kanyang kaibigan. Nagulat si Tan Aoshi noong may bigla na lang pumutol sa mga hibla ng kapangyarihan na nakakabit sa kanyang katawan. Nagtaka si Gueyu kung bakit nga raw kusang lumipad papunta sa kanila ang espada ng ating bida. Agad na ring pinutol ng espadang ito ang lahat ng mga hibla ng kapangyarihan na nakakabit sa grupo ni Gueyu. Natuwa si Gueyu noong maramdaman nito na naigagalaw na niya ang kanyang katawan. Nagsalita si Tan Aoshi at sinabi na isang araw aura shield ang nakapalibot sa kanilang kapangyarihan. Ito nga raw ang kapangyarihan na automatikong inilalabas ng isang divine weapon. Nagalit ang Starbot Monster King at sinabi na tingin nga ba raw talaga ng mga ito ay magagawa siyang pigilan ng isang harang. Nagpaulan ng halimaw ng sunod-sunod na Starbot Sonic Cannon para atakihin ang shield na nagpoprotekta kina Tan Aoshi. Hindi makapaniwala ang Starbot Monster King na talaga nga palang napakatigas ng harang na ito. Naiinis siya dahil mukhang ibinuhos nga raw talaga ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya para makagawa ng energy shield bago pa man ito tuluyang mabalot ng kanyang kapangyarihan. Natuon ang pansin ng Starbot Monster King sa labas ng minahan, mukhang paparating na nga raw doon ang rescue team ng mga tao. Uunahin na niya nga raw ang mga paparating na ito at saka na lang niya babalikan ang mga tao na nagtatago sa loob ng napakatibay na shield. Ipapaalis na nga lang daw niya sa ating bida ang energy shield na ginawa nito kapag tuluyan na itong napasailalim sa kanyang kontrol. Hahayaan niya nga raw na ito mismo ang pumatay sa kanyang mga kasamahan, mukhang nakakapanabik nga raw panuurin ang eksenang yun. Naisip ni Zoufan na hindi niya nga raw akalain na maiisahan siya ng kalaban niyang Starbot Monster King. Napakaingat niya nga raw tuwing nakikipaglaban pero hindi niya nga raw inasahan na mahuhulog siya sa ginawa nitong bitag. Napapaisip din siya kung bakit nga raw hindi man lang na-detect ng kanyang sense skill ang sonic wave skills na ikinalat ng halimaw. Nagulat ang ating bida noong bigla na namang napasok ang kanyang kaisipan sa isang pamilyar na lugar. Nakatanggap si Zoufan ng notification sa kanyang War God system na naka-activate na raw ngayon ang Mysterious Altar Trial, kailangan na nga raw niyang ipagpatuloy ang pangalawang yugto ng kanyang pagsubok. Kailangan na raw niyang umakyat sa ibabaw ng altar. Makakakuha nga raw siya ng 50 attribute points sa tuwing makakaakyat siya ng isang baitang. Nagtanong si Zoufan sa kanyang War God system kung gusto ba raw talaga nito na ngayon niya isundo ang pangalawang yugto ng kanyang pagsubok. Hindi niya nga raw ito magagawa ngayon dahil kasalukuyan pa ring nasa panganib ang kanyang mga kasamahan. Nagtanong siya sa kanyang War God system kung maaari na ba raw siya nitong gisingin dahil susubukan niya nga raw ang mga itong iligtas. Dumating ang misteryosong lalaki at sinabi sa ating bida na ligtas pa raw ang mga kasamahan nito.
Natuwa naman si Zofan sa balita na kanyang narinig, pinasalamatan niya rin agad ang kanyang senior sa ginawa nitong pagtulog. Sumagot ang misteryosong lalaki at sinabihan ang ating bida nang hindi raw siya nito kailangang pasalamatan, hindi pa nga raw ang mga ito tuluyang nakakaligtas dahil pansamantala lang ito. Kapag naubos na nga raw ang enerhiya ng Flaming Sword Shield ay hindi na nila magagawang makaligtas sa kalaban ng mga itong halimaw. Shout out kay Idol Joshua Villanueva sa pagbibigay ng 125 stat points. Shout out kay Idol sa pagbibigay ng 100 stat points. Maraming salamat po. Nagtaka si Zofan noong bigla na lang lumabas sa kanyang War God system ang isang kagamitan na ginagamit na orasan. Sinabi ng misteryosong lalaki na sa sandaling bumagsak nga raw ang lahat ng mga buhangin sa hourglass ay tuluyan ng mapapasailalim si Zofan sa kontrol ng halimaw. Kahit nga raw magising pa ito ngayon ay wala pa rin itong sapat na lakas para talunin ang Starbat Monster King. Tiyak nga raw na mapapatay lang ito ng halimaw sa kasalukuyan nitong lakas. Sinabi rin ng misteryosong lalaki na may kaunti na nga lang daw oras ang ating bida para iligtas ang sarili nitong buhay at ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Ngayon nga raw na nakasaalang-alang ang kanilang mga buhay, maaari nga raw itong maging motibasyon ni Zofan para malampasan nito ang kasalukuyan nitong lakas. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ating bida at agad na ginamit ang kanyang Battle Territory at Flaming Sword Territory. Ia-activate niya nga raw nang magkasabay ang kanyang dalawang teritoryo para gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Sinabihan ng misteryosong lalaki si Zofan nang tingin ba raw nito ay gagana pa sa kanya ang ginamit nitong pag-atake noong huli silang naglaban, mukhang wala pa nga raw talagang pinag-iba ang ating bida simula nang huling makalaban niya ito. Nagulat si Zofan noong bigla na lang nahati sa gitna ang giant sword blade na inihahanda niya para sa gagawin niyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Zofan na matatalo lang ng misteryosong lalaki ang kanyang pinakamalakas na pag-atake gamit ang sword blade na nagmula sa isa nitong daliri. Doon niya napagtanto na mukhang hindi pa nga raw ginagamit noon ng kanyang senior ang buo nitong lakas. Nangamba si Zofan noong mapansin nito na unti-unti nang nababawasan ang kanyang oras. Dapat na nga raw siyang magmadali kaya kailangan na niya ngayong gamitin ang naiisip niyang paraan. Naisip ng ating bida na nakaipon na nga raw siya ng 1,250 unassigned stat points, sapat na nga raw ito para magawa niyang makapag-breakthrough sa sunod na level. Inutusan niya ang kanyang War God system na ilagay na nito ang naipon niyang stat points sa lahat ng kanyang attributes para maging isa na siyang intermediate War God. Agad na sinunod ng War God system ang ipinag-utos sa kanya ni Zofan. Nagtaka ang ating bida kung ano raw ang nangyari. Bakit nga raw huminto sa 3,999 ang lahat ng kanyang attributes? Dapat nga raw ay labis pa ang naipon niyang stat points para makaakyat na siya sa pagiging isang intermediate war god. Nainis ang misteryosong lalaki at sinabihan si Zofan nang mukhang hindi pa nga raw nito naiintindihan. Bigla na lang inatake ng misteryosong lalaki ang ating bida gamit ang sword blade aura na nagmula sa dulo ng mga daliri nito. Malakas man ang ginawang pag-atake ng misteryosong lalaki pero pilit pa rin itong sinangga ni Zofan. Bigla na lang ibinaba ni Zofan ang kanyang espada. Kasunod noon ay ipinakita niya ang kanyang paggalang sa kanyang senior at hiniling niya dito na sana nga raw ay bigyan siya nito ng gabay. Pinuri ng misteryosong lalaki ang ating bida at sinabi na mabilis naman daw pala itong makaunawa. Pinaliwanag ng misteryosong lalaki na kung gusto nga raw makaakyat ni Zofan sa pagiging isang intermediate war god ay hindi raw ito kasing simple ng pagdagdag nito ng kanyang lakas. Sinabi ng misteryosong lalaki na kailangan nga rin daw na makarating sa sunod na level ang mga territory control skill na mayroon ng ating bida. Nagtanong si Zofan sa kanyang senior kung ano raw ang ibig sabihin nito. Sinabi ng misteryosong lalaki na mayroon nga raw double territory ang ating bida, pero ang paggamit nga raw nito sa kanyang mga teritoryo ay napakagaspang na para lang isang baguhan. Pinakita ng misteryosong lalaki ang nangyayari sa labas at pinaliwanag kay Zofan na ang sword shield nga raw na inilalabas ng Star Devourer ay hindi niya mismong kapangyarihan. Ginamit niya lang daw ang natitirang kapangyarihan ng ating bida na nasa loob ng espada para makagawa siya ng ganoong katatag na protective shield. Naguluhan si Zofan sa sinabi ng kanyang senior na ginamit lang daw nito ang kanyang natitirang kapangyarihan na nasa Star Devourer.
Sa liit nga raw ng kapangyarihan na natitira sa kanyang divine weapon ay napaka-imposible na magawa nitong tumagal sa pag-atake na nagmumula sa Starbat Monster King. Sinabi ng misteryosong lalaki na ito nga raw ang advanced na paggamit sa kapangyarihan ng isang teritoryo. Ito nga rin daw ang susi para magawa ng isang novice war god na makaakyat sa pagiging isang intermediate war god level. Sinabi rin ng misteryosong lalaki na hindi pa nga raw bihasa si Zoufan para magamit ang ganoong kapangyarihan, gamitin na nga raw agad nito ang kanyang double territory at nang masubukan na niya ito. Pinakinggan naman ng ating bida ang payo sa kanya ng kanyang senior, susubukan niya nga raw na mapalabas ang advanced version ng kanyang mga teritoryo. Pinakiramdamang mabuti ni Zoufan ang kanyang mga kapangyarihan hanggang sa ginamit na niya muli ang kanyang battle territory at flaming sword territory. Pinuri ng misteryosong lalaki ang ating bida at sinabi na hindi na nga rin daw masama, pero napakalayo pa nga raw nito kumpara sa tinutukoy niyang lakas. Hindi naman matanggap ni Zoufan ang sinabi ng kanyang senior na napakalayo pa raw niya para magtagumpay. Muli niya nga raw ulit itong susubukan, gagawin niya nga raw ang lahat ng kanyang makakaya para madagdagan na niya ang kanyang lakas. Nasiyahan ang misteryosong lalaki dahil mabilis nga raw na nasusundan ng ating bida ang kanyang paliwanag. Hindi na nga rin nagtagal at tuluyan ang napaangat ni Zoufan ang lakas ng kanyang battle territory at flaming sword territory. Ngayon ay matagumpay na niyang napalakas ang kanyang dalawang teritoryo. Nakita ng ating bida sa kanyang war god system na umangat na sa 4,000 points ang lahat ng kanyang mga attributes. Sinabi ni Zoufan na sa wakas nga raw ay nagawa na niyang makapag-breakthrough sa pagiging isang intermediate war god. Natuwa ang misteryosong lalaki noong makita nito ang paglakas ng ating bida, nakakasurpresa nga raw ang talento na mayroon nito. Tinawag na ng misteryosong lalaki si Zoufan at tinanong kung ano pa raw ang hinihintay nito. Nagsalita ang ating bida at sinabi sa kanyang senior na simulan na raw muli nila ang kanilang paglalaban. Agad na ini-activate ni Zoufan ang kanyang pinakamalakas na skill para kalabanin na muli ang misteryosong lalaki. Naguluhan ang ating bida noong bigla na lang nagbago ang kanyang kapaligiran, ngayon nga raw ay nasa 2/3 na siya ng inaakyat niyang hagdan. Tinanong niya ang kanyang senior kung ano nga raw ang nangyayaring ito. Sumagot ang misteryosong lalaki na sapat na nga raw ito, ngayon nga raw na nakapag-breakthrough na ang ating bida ay maaari na raw itong makaalis. Binati ng War God system ang kanyang master sa pagkumpleto nito sa pangalawang yugto ng kanyang pagsubok, makakatanggap nga raw ito ng attribute points base sa bilang ng baitang na naakyat nito. Natuwa si Zoufan dahil nagawa niyang matapos ang kanyang pagsubok, bukod nga raw doon ay matagumpay rin siyang nakaakyat sa pagiging isang intermediate war god level. Tinanong ng War God system ang ating bida kung gusto pa ba raw nitong ipagpatuloy ang kanyang mysterious altar trial. Sinabihan ni Zoufan ang kanyang War God system na paano nga raw niya magagawang magpatuloy sa ganoong sitwasyon. Agad siyang sumagot at sinabi na hindi nga raw muna siya magpapatuloy. Bago umalis ay nagpasalamat muna ang ating bida sa kanyang senior, nagpaalam na rin siya at sinabi na magkita na nga lang daw ulit sila sa sunod niyang pagsubok. Natuwa ang misteryosong lalaki sa umalis nating bida, iba nga raw siguro ang kinahinatnan kung may nakasama siyang kasing husay nito noong nangyayari ang pagbagsak ng mga bulalakaw. Pero ayos lang daw dahil hindi pa naman huli para makatulong ito. Hindi tumigil sina Little Gray at Wasp King sa pagkain sa kristal na bumalot sa katawan ng kanilang master. Pinuri ng Wasp King ang kanyang master Little Gray dahil napakagaling nga raw nito, hindi nga raw siya makahabol sa bilis nito sa pagmuya sa mga Starfall Elemental Mines. Sinabi rin ng Wasp King nang hindi niya raw agad napagtanto na ang kapangyarihan ng isang elemental mine ay kayang makatulong sa second mutation ng mga gaya nilang halimaw. Mukhang ito nga raw ang itinatagong sikreto ng mga makapangyarihang dominator ng mga monster caves. Kahit nga raw hindi siya kasing bilis ng kanyang master Little Gray ay hindi na rin daw ito masama. Ang kapangyarihan nga raw ng mga naabsorb niyang Starfall Elemental Mine ay sapat na para panatilihin ang kanyang lakas hanggang sa dumating ang kanyang pagbabagong anyo. Nagyabang ang Wasp King at sinabi na maghanda nga raw ang lahat kapag natapos na ang kanyang second mutation. Sa sandaling mangyari nga raw yun, kahit nga raw magising pa ang batang si Zoufan ay makakaya na niya itong bugbugin. Tumawa ng tumawa ang Wasp King habang iniisip na hindi na nga raw siya magiging sunod-sunuran sa ating bida. Pero agad ding napahinto ang kanyang pagtawa noong mapansin niya na nagising na pala ang kanyang master at pinagmamasdan na siya nito.